Samantala, ang ibang mga kapitbahay ay nakapag-isip na. Itinapon na nila ang kanilang mga sandata at pumunta na sa balkonahe ni Jiang Li. Jiang Li, nagkamali kami. Gusto lang namin ng makakain. Pakiusap, tulungan mo kami. Gagawin namin lahat ng gusto mo simula ngayon. Habang naririnig ang pagmamakaawa nila, napabuntong hininga si Jiang Li. Huwag kayong ganyan. Pakiramdam ko tuloy ang sama-sama ako. Kakaiba pa naman ako. Kapag galit ako, nagugutom talaga ako. Habang sinasabi ito ni Jiang Li, kinakain na niya ang kanyang noodles. Dahil dito, nagsitudo ang mga alaway ng mga nasa labas. Kung meron lang sana rame kahit noodles. Alam ni Jiang Li na sa ganitong apocalypse, ang puso lang ng tao ang hindi kayang ulaan. Kaya nagkaroon siya ng magandang ideya. At sinabi sa mga tao sa labas na siyempre, ako na si Jiang Li ay hindi pusong bato at hindi rin ako masama para hindi magligtas ng mga tao. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Ibigay nyo sa akin ang ulo ni Jen Hao at bibigyan ko kayo ng supply ng ganitong klaseng noodles sa loob ng 1 linggo. Sapat kada kainan. Nang marinig nila ito, nasabik sila at tinitigan si Jen Hao sa kabilang building. Sa sandaling ito, ang tingin nila kay Jen Hao ay isang masarap na inihaw na manok. Kung mapapatay nila ito, hindi sila mag-aalala sa pagkain at inumin sa loob ng 1 linggo. Nakita at naramdaman ni Jen Hao sa mga titig nila ang kanilang masamang balak. Sumubod sila kay Jen Hao, pero dahil sa hawak na baril ni Jen Hao ay hindi sila nagpadalos-dalos. Sa mga oras na ito, nabasa na rin ni Jen Hao sa Honest Group Chat ang bounty na pinatong ni Jiang Li sa ulo niya, na kung sino man ang makakapatay kay Jen Hao ay magkakaroon ng 1 linggong supply ng pagkain. Pagkabasa ni Jen Hao ay umalis kaagad ito. Maintindihan niya kung bakit ganun na lamang siya titigan ng masama ng mga kapitbahay. Sa sumunod na araw, ang ibang mga kapitbahay ay nag-set up na para ambusin si Jen Hao. Kahit na may baril si Jen Hao, ang mga bala naman nito ay hindi sapat. Mas pinili na nilang patayin si Jen Hao kaysa mamatay sila sa gutom. Sa mga oras na ito, pinapagalitan niya ang 2 tao niya at pinapahanap ng pagkain. Ano pang hinihintay nyo? Bilisan nyo na. Baka yelo na lang ang kakainin natin. Sumbugod na ang 2 nag-aambus kay Jen Hao. Napasigaw si Kalbo nang makita ito. Kapatid na Hao, sa likod mo! Medyo huli na. Nasa likod na ang 2 na may hawak na patalin. Magawa pa rin mabaril ni Jen Hao ang 2. Inutusan niya ang 2 tauhan niya na kunin ang 2 bangkay at sinabihan niya na pagpira-pirasuin ang 2 para sa kanya. Biglang sumigaw ang isang tauhan niya, "Brother Hao, may tama ka sa likod." Kahit pala napatay niya ang 2, tinamaan pa rin siya. Inalalayan siya ng tauhan niya. At habang papasok na sila, tinatawagan na ni Jen Hao si Doktora Joker para gamutin ang mga sugat niya. Ilang sandali lang dumating si Doktora Joker. May dalang mga gamot at sinabing hindi kita tinutulungan ng libre. Ngumiti lang si Jen Hao. Siyempre alam ko yan. Papartiyan ka namin ng mga pagkain. Naghain at magdala ng kamay ang tauhan ni Jen Hao sa lambesa. Nandirin si Doktora. Yak! At sinabing, di baling mamatay na ako. Hindi ako kakain yan. Hindi ako papayag na mamatay ka, sabi ni Jen Hao. Alam ni Jen Hao kung gaano ka-importante ang may doktor sa ganitong apocalypse. At sinabi niya kung kailangan ko man na magsakripisyo ng mga tauhan, ikaw ang muli kong ipipira. Tinapik ni Doktora ang kamay ni Jen Hao at tumalikod na para umalis. Kaya lang, hinarangan siya ng 2 tauhan ni Jen Hao. Bakit ka nagmamadaling umalis, Doktora? Sabi ni Jen Hao. Dito ka lang, hanggat hindi pa magaling ang sugat ko. Umupo si Jen Hao at kinausap na ang mga tauhan niya para sa mga plano nila kay Jiang Li. Dahil siya ang nagpatong ng mga supply ng pagkain sa ulo niya, napagdesisyonan nila na lilipat sila sa katabing bahay ni Jiang Li para matyagan siya 24 oras. Hindi sila naniniwala na hindi siya lalabas at kapag may pagkakataon, papatayin siya. Nang marinig ito ni Doktora, tumayo ito at nagpanggap na pupunta sa banyo para lang masabi ni Doktora kay Jiang Li ang plano ni na Jen Hao. Nag-reply si Jiang Li na manatili lang sa kanila at obserbahan sila. Kinatok ni Jen Hao ang katabing bahay ni Jiang Li. Binuksan ito ni Boy Labo. Alam na niya ang pakay ng mga ito at sinabing, sa inyo na ang bahay namin simula ngayon, kapatid na Hao. Umasok na sina Jen Hao para tignan ang bahay. Sinabi ni Boy Labo sa asawa niya na okay lang yan. Kahit kinuha nila ang bahay natin, meron pa naman tayong natitirang konting pagkain na itinatago nila sa mga katawan nila. May mga bahay pa naman dito sa building nang walang nakatira. Nang biglang pinalo sila sa ulo ng 2 tauhan ni Jen Hao. Masyadong tanga ang mga to. Palagay nila papalampasin ko ang magandang oportunidad. Palamig na ng palamig ang panahon, kaya kailangan natin magsinop ng mga makakain.
Samantala, sa bahay ni Wanmin, ang tatlong lalaking sumugod sa bahay ni Jiang Li ay hindi pa rin nakakahanap ng gamot para sa mga sugat nila. Biglang nangati ang sugat ni Boy Labo. Nagulat ito nang biglang makita ang kanyang sugat at nagsisigaw, "Mamamatay na tayo! Bata pa ako, ayaw ko pang mamatay." Ganito rin ang kondisyon ni na Jopeng at ang isa pa nilang kasama. Kung simpleng sugat lang ito, tatagal sila. Ang kaso hindi. Galing ito sa makalawang busog ni Jiang Li na kung walang anti-tetano sila ay madededo. Kinausap ni Jopeng si Wanmin. Kausapin niyo at magmakaawa kayo ulit kay Jiang Li para sa amin. Sumagot si Wanmin, mahirap nang kausapin si Jiang Li, wala na akong maisip na paraan. Kung gusto niyo, kayo na ang kumausap at magmakaawa. Sa kabilang banda, si Jian Jianao ay hindi na nakakapagpahinga ng maayos dahil sa ipinatong sa kanyang ulo ni Jiang Li. Iniisip niya na baka patayin siya ng mga tauhan niya habang natutulog. Kaya ang ginawa niya, nag-recruit siya ng mga tao. Dinamik niya yung baril niya at sinabing may mga karne para sumali sila at para hindi siya atakihin ng iba. Nakikita ito ni Jiang Li sa CCTV. Natatawa lang ito. Kahit marami kang tauhan, Jian Jianao, ano kaya ang gagawin nila kapag naubusan na kayo ng pagkain? Kinuha ni Jiang Li ang phone niya at tinawagan si Joker at pinanong ano na ang sitwasyon diyan. Kabadong sumagot si Joker. Ang mga tauhan ni Jian Jianao ay nabaliw na. Naubos na rin ang stock nilang pagkain. Kaya nag-umpisa na silang manloob ng mga bahay. At kapag may nakita silang nakatira ay papatayin nila ito at kakainin. Makiusap si Joker, tulungan mo ako Jiang Li. 2 araw na akong hindi kumakain. Kung magtatagal pa ito ay baka hindi ko na kayanin. Nang marinig ito ni Jiang Li, napahinto siya saglit at napaisip. Mahirap umanap ng magaling na doktor sa ganitong apocalypse. Kaya hindi niya ito aayaang mamatay. Nag-reply si Jiang Li, "Huwag kang mag-alala, may uli akong ipapagawa sa iyo. Last na to. Kapag nagawa mo ito, tinitiyak ko sa iyo ang kaligtasan mo." Biglang kumalampag ang pinto ni Jiang Li. Si Jopeng ay nasa labas, "Oy Jiang Li, lumabas ka dyan. Habang buhay ka na lang ba magtatago sa loob ng bahay? Ang duwag-duwag mo. Tapos ikaw pa ang napili ni Pang Eugene?" Sumagot si Jiang Li, "Sa sitwasyon mo ngayon, talagang si Pang Eugene pa ang iniisip mo? Ang tetano ay kumalap na ngayon sa iyong katawan. Kahit bigyan kita ng antibiotics, hindi ka nagagaling. Isa ka na ngayong walking dead. Ang alam ko, matagal ka nang nanliligaw at nag-aabol kay Pang Eugene, di ba? Tanong ko sa iyo, nawakan mo na ba ang kamay niya? Kaysa sa hintayin mo na mamatay ka dito, bakit hindi mo gawin ang mga bagay na gusto mo?" Natauhan si Jopeng sa mga sinabi ni Jiang Li. Umalis na ito at bumalik sa bahay. Pagkarating niya, pinuntahan niya kagad si Pang Eugene at lumuod. Natakot si Pang Eugene nang makita niya ang itsura ni Jopeng at sumigaw, "Anong ginagawa mo?" Kinuha ni Jopeng ang kamay ni Pang Eugene at sinabing, "Will you marry me?" Nagtakip ng ilong si Pang Eugene at sinabing, "Hindi!" Sabay tulak kay Jopeng, "Mamatay ka na! Mabaho ka pa! Hahanapin ko pa si Jiang Li. Hindi ka nga nakalista na reserba sa notebook ko." "Hindi ito totoo," sabi ni Jopeng at nagdilim ang paningin niya. "Mahal mo ako at mamamatay na ako, kaya magsasama tayong dalawa sa impyerno." "Hindi," sabi ni Pang Eugene sabay sampal. "Pagang! Ang baho mo at nakakadiri ka." Sinakal ni Jopeng si Pang Eugene. "Anong sabi mo? Mabaho ako? Ikaw ang may kagagawan kung bakit ako nagkaganito. Ikaw ang walang kwenta at nakakaawa." Samantala, nakapag-isip na si Doktora sa plano ni Jiang Li. Pumayag na ito kahit delikado. At kung hindi naman siya pumayag, ay mamamatay rin naman siya sa mga kamay ni Jian Jianhao. Naglakad si Doktora papuntang kusina. Sinabi niya kay Jian Jianhao na gusto niyang tumulong sa kusina. Natawa lang si Jian Jianhao at nasabing, "Sa wakas at nakapag-isip ka na rin. Alam ko, hindi mo mapipigilan na hindi ka kumain." Lumingon lang si Joker at sinabing, "Ayaw ko pang mamatay. Gusto ko pang mabuhay." "Okay, sige, tulungan mo siya," sabi ni Jian Jianhao. Pagkapasok ni Joker, kinuha niya ang palakol at nagputol siya ng kahoy. Ang ginagamit nila ngayon sa pagluluto ay mga furniture na kahoy dahil sa kawalan ng kuryente. Kahit na sumang-ayon siya sa plano ni Jiang Li, nag-aalangan pa rin siya. Pagkalipas ng ilang sandali, sinabihan mang nagluluto si Dr. Joker na bantayan ang niluluto niya, baka masunog at kukuha lang siya ng mga sangkap. Naisip ni Joker na ito na ang pagkakataon niya. Nilabas niya ang maliit na bote galing sa bulsa niya at ibinuhos ang laman nito sa kaldero at hinalo niya ito. Nang kakain na sila, binigyan sila lahat ni Doktora ng soup sa malaking bangko. Habang tinitignan ni Jian Jianhao ang umuusok na soup, di ako makapaniwala na sasama sa atin si Doktora. Sumagot ang isang kasama nila, "Kama si kapatid na Hao. Kahit gaano kaganda si Doktora, bibigay din kapag kumalab na ang sikmura." Kumuha rin si Joker ng isang mangkok para hindi sila magduda at tahimik na bumalik sa kwarto niya.
Wala silang kaalam-alam na nilagyan ng pampatulog ni Joker ang sabaw. Binuhos niya dito ang kalahati ng laman ng bote at ang isang pil lamang nun ay kayang patulugin ng mahimbing ang isang tao sa loob lang ng kalahating oras. Ang gagawin lang niya ngayon ay maghintay at magdasal na sana ay hindi mahalata ni na Jianjianhao na may nilagay siya sa sabaw. Pagkaraan ng ilang minuto, si Jianjianhao at mga tauhan nito ay nakatulog na. Nang makita ni Joker ang mga ito, alam na niya na umepekto na ang pampatulog. Chinat niya kagad si Jiang Li. Binigyan ko sila ng gamot pampatulog. Wala na silang malay ngayon. Ano yung susunod mong gagawin? Dalhin mo sila sa balkonahe, sabi ni Jiang Li. Nung madala na ni Doktora si Jianjianhao at mga tauhan niya, very good, sabi ni Jiang Li at nakangisi siya. Sa wakas, katapusan na ni Jianjianhao at mga tauhan niya. Kinakabahan si Joker at magtanong, papatayin mo ba sila? Umiti si Jiang Li sabay hagis sa lubid na hawak niya. Mali ka. Ikaw ang darduwa ng aksyon, hindi ako. Hanapin mo ang baril ni Jianjianhao at iagis mo sa akin. Tapos itali mo sila sa barangdilya. Magalinlangan si Joker. Naisip niya kung kaya niya ba talagang pumatay. Pero bago pa siya mag-isip mang sobra, tinutok ni Jiang Li ang baril niya sa kanya at sinabing, may isa ka lang pagkakataon at kapag pinalampas mo ito, hindi na ito daraping ulit. Walang nagawa si Joker kung hindi sumunod sa pinapagawa ni Jiang Li. Tinali niya si Jianjianhao at mga kasama niya sa barandilya. At makita rin niya ang baril ni Jianjianhao. Sa sandaling iyon, tinutok ni Jiang Li ang baril niya sa ulo ni Joker at sabay sabing, tanggalin mo ang magasin at iagis mo dito ang baril. Nang marinig ito ni Joker, nagalangan ito. Paano kita pagkakatiwalaan? Paano kung pagtaksilan mo ako? Sumagot si Jiang Li. Sa ganitong malamig na panahon, hindi ka tatagal kung hindi kita tutulungan. Kaya wala kang pagpipilian kung hindi ako pagkatiwalaan. No choice ulit si Joker. Tinanggal niya ang maldasin at tiniagis niya ang baril kay Jiang Li. Tinignan kaagad din Jiang Li ang baril. At iyon nga ang baril na nakikita niya sa CCTV na gamit ni Jianjianhao. Bumalik sa kwarto si Jiang Li at naglabas siya ng water hose at binuksan niya ang balbula nito. Inesprayan niya si Jianjianhao at mga grupo nito. Merulat si Joker sa nasasaksiyan niya. Patitigasin niya at gagawing yelo ang mga tao na ito. Napaka-brutal. Nagising si Jianjianhao at mga kasama niya. Subisigaw ang mga ito na mamamatay sila sa lamig at tinatanong kung sinong nagbasa ng malamig na tubig sa kanila. Narealize ni Jianjianhao na pinatulog siya. Binalingan niya kaagad si Jiang Li. Jiang Li, inasusok naman kita. Kumawalak si Jiang Li at sinabing, marami ka ng ginawang kasamaan. Oras na para magkita kayo ni Satanas. Binuksan ulit ni Jiang Li ang balbula at inisprayan sila ng malamig na tubig. Sa ganitong sobrang lamig na minus 100 degrees Celsius, walang makakatagal sa lamig na lalagpas sa 3 minuto. Manigas at namatay na sina Jianjianhao at mga kasama niya. Tinawadan ni Jiang Li si Joker at sinabing, very good, pumasa ka na sa test. Pwede mo na akong puntahan. Okay, pupunta na ako, sabi ni Joker. Pagkababa ng tawag ni Jiang Li, nagkulab si Joker sa saig at naisip niya makakasurvive na siya sa wakas.